Di patas na agad nagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ayon sa ilang senador. Pero paliwanag ng isang oil company, standard practice na raw ito. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. February 28 nang unang umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Matapos lang ang 2 linggo, nagtaas na agad ng singil ang mga oil company. Tanong tuloy ni Senator Loren Legarda, bakit ganon kung lumang stock ng petrolyo naman ang binibenta ng mga kumpanya? Wala pang pagtaas ng mga binili pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Hindi naman po tayo insurer ng risk ng mga pribadong kumpanya. I just feel it's unfair kasi binili naman yon sa regular na presyo. Hirit tuloy ng chairman ng transport group na Manibela na si Marval Buena, dapat magbigay ng refund ang mga oil company sa mga tsuper. Overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. Sa pagdinig ng Senado ay pinaliwanag ng Department of Energy na ang pagkataas ng presyo ng petrolyo mula sa old inventory ay replacement cost. Ibig sabihin, ikinarga na nila sa presyo ng imbak nilang petrolyo ang gastos sa replenishment o pagbili ng bagong supply. Ayon din sa oil company na Chevron, standard practice na raw ito para sa lahat ng commodities. We may imagine if we are the gold seller. We bought the gold last week at $100. Today the gold is $150. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. Nang sitahin naman ng mga senador kung bakit hindi iniimbestigahan o binabantayan ang pagpipresyo ng oil companies, katwiran ng DOE, umiira ng Oil Deregulation Law o ang batas na nagbibigay sa mga kumpanya ng langis na sundin ang presyuhan ng global market. Kaya suwestyon ng ahensya, if we have very extraordinary circumstance, we may have to tweak the oil deregulation. We have computed na sobrang laki nga po ng diferensya ng pagbili sa week 1 to week 2. Dagdag pa ng DOE, minomonitor naman nila ang presyo ng mga gasolinahan. Pero si Senator Dante Marcoleta nagalit dahil sa umano'y 3 bilyong pisong kinikita ng oil industry players kada araw dahil sa krisis. 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. Sabi mo kanina, you can use 8479 and the twin executive order. Kaya nga, sabi niyo, you can monitor. How far do you monitor? Kanina tinanong ko sa kanila, and I computed it based on their own admissions of the level of consumption per month of diesel and gasoline. Plano naman ng chairman ng Senate Protect Committee na si Senator Win Gatchalian na isulong ang pagpapataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng petrolyo kung hindi sila magiging tapat sa pagtatakda ng presyo. Ito ay yung buwis na maaring ipataw ng gobyerno sa naging ekstraordinaryong kita ng kumpanya o individual dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Itong konsepto nito pinag-uusapan din sa ibang bansa. Kasi nakikita nila na may mga oil companies na malaki ang kikitain dahil ang bilis ng taas eh. At kung gagamitin mong presyo ay yung existing price, hindi yung old price, talagang malaki ang kikitain. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.